Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. Vest Ordinance, wala ng palugit at i-issuehan ng ticket ng Philippine National Police ang lalabag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nang rugi ita Enero 1, 2024, tinananaya panaga ti Philippine National Police dagiti awanan ti suot reflectorized vest. Manipod iti alas 6 ti Rabi, agingga iti alas 6 ti Bigat. Detitin batad ni Police Major Antonio Marzan panakangiwat ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kunana analpasen ti pamalagip ti PNP itay bulan ti Disyembre 2023. Rason na saanen amayuludod asaan dang agtiliwa. Ditoy amang i-issue dati citation ticket kadagiti glapsing iti ordinansa ti probinsya. No pegasta agtultuloy pailaeng ti padagibunong ti PNP iti libre of vest. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Agoo. PSA La Union nagsagawa ng validation sa mga aqua farm para sa A14 calf prediction maps. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Ang isangka ti Philippine Statistics Authority La Union Provincial Statistical Office ti field validation of artificial intelligence for census of agriculture and fisheries una A4 CAF project prediction maps. Daytoy a proyekto ng patungpal ti Agriculture and Fisheries Census Division ket panggap na detektaran imapa ken patapatan ti bilang ken kalawa dagiti napili akang ronan nga apit ken aqua farm iti pagilyan babayan ti panagusar iti earth observation data ana itipon iti artificial intelligence technology ken remote sensing. Dagiti resulta manipod ti AI Forecast project ket mausar akas katulungan na datos para iti referensya ken validasyon dagiti resulta ti 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Mainayon pa iti field validation para iti crop ken aqua farm area iti sangapulo ket maysa a napili a probinsya ken ti finalization ti area estimates manipod kadagiti AI predictions ket nairanta amang pasayat iti validation performance dagiti agdama nga AI models ken crop signatures. Impasigurado ti PSA iti publiko nga amin na datos ken impormasyon ano ornong dagiti personnel ket para lang iti statistika ken saan na mausar para iti panagbuwis wenno investigasyon. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Fireworks-related injuries sa Eastern Visayas umakyat sa 17. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Sumagka na 17 ang mga kasuhin fireworks-related injuries habugos nga Eastern Visayas, tikang han December 21, 2023, nga na January 1 hininga tuig, samtang 11 ang bago nga nahipatik nga kaso han December 30, 2023, nga na January 1, 2024. Ini ang base han pinakaorhi nga gingawas nga advisory han DOH Regional Office 8. Ini nga ihap in 183% nga mas hitaas kumpara ha pareho nga panahon han naglabay nga tuig, samtang tuluhini intikang Eastern Samar. Ang pinakaorhi nga biktima in usa nga 33 anyos ang panuigan nga lalaki, taga-bungto hiton giwan, nag-amkon hin kasunog hayba-iba nga partyan iya lawas, tungudhan pagpabutuhin kwitis. Sumalahan DOH-8 kadamaan han mga kaso, indarahin pagpabutuhin lantaka o boga, ug iba pa nga iginbabawal nga mga pabuto nga nagresultahin kasunog hapanit nga eye injuries. Ginaaghat Department of Health magkaurusa nga igselebrar ang bag-o nga tuig para magkamay-adahin mas talwas, mahibog
maibsog ngan malipayon nga bag-o nga tuig ang kada pamilya. Tikang ha RP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Pasidungog 2023 sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte, naging matagumpay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagmalampuson ang Pasidungog 2023 nga giorganisa sa Pambayang Federasyon ng Siguriang Kabataan kung PPSK sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niatong Disyembre 30 tuig 2023. Gipasabot ni SK Federation President Joe Marie Pamon sa Radyo Pilipinas nga gihimo kini isip formal nga pag-ila sa natampo nga kaayuhan sa nakadaiyang grupong individual sa lungsod. Matod kang Pamon, anaa sa 22 ka grupong individual ang gipasidunggan diin lakip sa kategorya mao ang mga Outstanding Youth Serving Organization, Outstanding Kabataan apil na, ang SGLG contributors o mga partners sa SK. Ubos sa temang A Night in Paris, mukabat sa kapingkod kulang 300 ka mga batanon gikan sa 30 ka barangay sa lungsod ang misalmot sa kalihukan. Ang ayan masayran nga ang Pasidungog 2023 usa sa dakong kalihukan nga napaygayon sa lungsod sa tuig 2023. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Zamboanga. Mga labi ng nasawing mga rebeldeng New People's Army, hinatid ng mga sundalo sa kani-kanilang mga tahanan upang mabigyan ng maayos na libing. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leslie Cubol. Gibangatod sa mga tropa sa Philippine Army sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan ang patayng lawas sa upat ka mga rebeldeng No People's Army kun NPA nga nakabsan sa kinabuhi atol sa naitabong nga panagsangka sa Zamboanga del Norte. Kinaron, mahatagan silang disenteng lubong sa ilang mga pamilya. Sumalag kang Lieutenant Colonel Jimmy Sanz, komandante sa 97th Infantry Battalion, lakip sa upat ka mga rebeldeng NPA nga namatay ang duha ka tag-as nga leader. Ang panag-enkwentro natigayon sa Barangay Wilben o sa Barangay San Jose sa lungsod sa Sirius Menia Senior sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang mga nakabsan sa kinabuhi gilang sila si Charlie Hintapa, taga Barangay Upper Dimorok, Mulabe, Zamboanga del Sur, Marian Nebesis, taga Barangay Kapitana Bayong sa lungsod sa Pasugong Bukidnon, Jerome Albios, taga Barangay Lantay sa lungsod sa Pangantukan, Bukidnon, og Maria Luz Ranan, taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Lapas, Agusan del Sur. Matod ni Colonel Sanz, si Hintapa, team leader sa Guerrilla Front o GF Sindong, samtang si Ranan, secretary sa GF Sindong, ilawom sa Western Mindanao Regional Party Committee. Nanawagan si Colonel Sanz sa nahibiling mga rebelde nga mutahana og manginabuhing normal kauban sa ilahang pamilya. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leslie. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.